saning ngano nga epektibo mainiton man ang iyang mga pag-ampo. Nag-ingon diri o Daniel prayed to God, not exalting himself and claiming any goodness. Wala siya anak nga maingon siya nga moampo ko sa Ginoo kay ako matarong. Dili inana ang iyang konsepto. So kay siya maayo, dili kon. Ngoni ang iyang pagampo. O Lord, hear, O Lord, forgive, O Lord, hearken and do. Differ not, for thine own sake, O my God. Paminawa ako, Ginoo. Pasaylo ako. Paminawa ako. O ayaw i-differ or ayaw langana ang akong mga hangyo kay alang raman kini kanimo, O akong Ginoo. Si James sa bagong tugon nagsulti siya nga ang pag-ampo ni Daniel gitawag kana o fervent prayer. Mainiton, mapugihon nga pag-ampo. Sa panahon usab ni Kristo, si Kristo nag-ingon, Christ, it is said, ingon siya, and being in an agony, he prayed more earnestly. Sa diha nga anaa siya sa extreme pain sa iyang mga pag-antos ang himo ni Ginoong Hesus. Naghimo siya og makugihon nga pag-ampo. So kini nga mga nga atong nakita ni Daniel, ni James, ni Kristo, di contrast kini ngadto sa majesty iyang mga pag-ampo o gikumpara ni ining gitawag og mga maluyahon. Kaya ang mga maluyahon sa kahimtang o panglawas man kasagaran ang pag-ampo gitawag kini og heartless prayers. Maoy gi-offer nila sa Ginoo. Heartless prayer. Kung sa mabuning heartless prayer, mga po na dili kinasing-kasing, dili dulot sa kasing-kasing, wala nila gibati unsa ka-importante ang pag-ampo. Mauna ang gisaysay diri nga inampuan sa mga maluyahon. Ingon po diri giduhagan nga many are content with lip service. Unsa man po ning lip service? Nga maayo kay ka motudlo, maayo kay ka manulti, maayo kay ka mo sulti nga kami basta mga Adventista pag-ingon nga dili gyud na, pag-ingon nga tuman gyud na. Maayo kayo ta paminawon. Pero ingon dili nga just a lip service, and but few have a sincere, earnest, affectionate longing after God. Yun na to guba ang Biblia o ang propesya. Gamay lang gayon ang makasulod sa sibit nga dalan. Daghan man ta nagtawag, pero kung saan man na may Mateo City,
22, 23. Ingon mo po, dili ang tanan nagtawag kanako. Ginoo, Ginoo. Makasulod sa ginayang sa langit. Ang uban nga passage nagsulti, dili tanan nga Sabbath keeper malos. So, magbantay ta nga ang gitudlo diri sa panahon mo abot kining gitawag og extreme pain agony, mao ni ang atong mga pag-ampo nga gipiling para sa ato. Earnest prayer, fervent prayer. Sa pagpadayon, ingon diri nga si Daniel nagpabilin nga faithful in prayer in spite of persecution. Doon na ba'y persecution na itong Daniel? Kay kumon raman kayo ni. Kani specific na sugilano ni Daniel kay atong una-unaon sa kanta lang sa mga bata. Una na diri napil. Oo, si Daniel way kadto. Salamat may liyon. Dinhi bisan siya gi-persecute, nagpabilin siya nga faithful in prayer. Unsa man nga persecution di ay? So, ingon diri ang statement, did Daniel cease to pray because this decree was to go into first? No, that was just the time he needed to pray. So, nagmaluya ba? Mihunong ba si Daniel sa iyang pagampo? Human niya makita na ang mga decree na permahan na? Mihunong ba siya? Wala siya buhunong. Oo. Ingon dali nga, imbes na nakita niya, just the time when he needed to pray. When Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his window being open, his chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times a day, and prayed and give thanks before his God, as he did a 4th time. Kung unsa ang iyang gibuhat kaniadto nga mga pag-ampo, mao gyapon. Giablihan niya ang bintana. Nakahibalo na siya nga kung ano na'y mag-ampo og laing Dios gawas sa hari sulod sa kingdom, hukman siya og kamatayan. Kay nahibalo na ta nga di kasinahan manggod si Daniel. Mao to nangutana ko kaganiha nga kung dunay persecution, unsa may tabo sa to, doon na ba'y makahimo? Muluhod yun? Pakita nimo sa mga persecutor? Kami nagsabi na kapasig ablihan atong perta bintana kayo nakaguta. Pero dinhi ablihan ang bintana toward Jerusalem. Dito siya nag-atubang Jerusalem. Uban sa iyang mainiton, mapainumsan na pag-ampo. So, muna ang gihimo ni Daniel. Daniel did not seek to hide his loyalty to God. Tanga, secret, nagkumagsapa sa akong loyalty sa Ginoo. Muna idaghan sa tuwa. Di kayo ta maka kanang gingon na adi ko na siya siyoy. Mayo po na.
kaysa daghan kay tagibuhian diri mga istorya pag-abot sa panahon o kay di ba doon nakita nga tago ato tas kabukiran pero lahi ni kanani ay obligate so morning tungod lagi gi-report siya dito kay ipakita mo na ang iyang loyalty sa Diyos rather than Aman. He did not pray in his heart but with his voice aloud. Pag-agi siguro sa mga persecutor kasi ipakusgan pa niya pag-ampo sa Diyos kay dili maningon nga hinay-hinay lang huna-huna lang but with his voice aloud with his window open towards Jerusalem he opened up his petition to heaven. Then the lions petition to heaven. Then his enemies made their complaint to the king, and Daniel was thrown into the den of lions. Dali araw sa uban ani nga pagkasulat, nagbasol pa ang hari nga nung nakapirma siya nga si Daniel maapil masagasaan mo di ay. So wala siya laing tugon nga pag-ampo Daniel sa imong Ginoo. Kay unsaon man sakit ka kayo sa iyong buot pero nakapirma naman siya, di naman mausab. Ano bang honor o dignity nga once makapirma ka imo ginambarugan. So dili mo na nahitabo kang ganyan. So mo to nga dili nagsulti man nga gikuha siya, gidakop siya, gihulog siya sa den of lions. But the Son of God was there. The angel of the Lord encamped round about the servant of the Lord. So, dihay mga manulungda nagpalibot sa iyang alagad nga mao si Daniel. O sa sayong kamuntagon, miadto ang hari nga nanawag kang Daniel. Siya, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest, continually able to deliver thee from the lions? Sa ato pa, mustam ka. Sa kanta pa sa mga bata, o niya, malipayan. Kay diha lagi ang grupo sa mga panulunda nagtakon sa baba sa layon. So, pangunta na lagi, nagpadayon ba, anaa ba, nagluwas ba kanimo ang imong Diyos? Mao to ang tubag ni Daniel siya. My God has sent His angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me. No harm had come to him. Ingon sa atong magsusulat. And he magnified the Lord God of heaven. So, muna ang nahitabo ni Daniel kay giatiman o proteksyonan man siya walay nahitabo kaniya. Yes. O nagpadayon siya sa pagdaya sa buhi ng Diyos. So dinhi sa pagpadayon, earnestly and fervor characterize Daniel's prayer. Ang iya di ay mga pag-ampo, mainiton, o uban sa pamatasan na makugihan. As the time approached for the close of 70 years captivity, kay ngadto ding mga panahona, gikan sa atake sa Babylonian
kingdom ngadto kang Hezekiah nga maoy hari sa Israel ngadtong panahon na nidagan na og 70 ka mga katubigan. Ingon na sila nahimong mga ulipon. Nagidugay ko rin, no? Mailang kay tagas pa sila gidad. So, Daniel's mind became greatly exercised upon the prophecy of Jeremiah. He saw that the time was at hand. Kita na niya na ang mga propesya ni Isaias ana-ana sa ilang mga kamp. Nagkaroon na. So, when God would give His chosen people another trial, mauna ay ang nakita ni Daniel after 70 years na ano po ilang trials na gisulti ni Jeremiah. So, and with fasting, humiliation, and prayer, he important. Naghimo siya og mga dinalian, pagpasting, pagpaubos sa iyang mga pag-ampo. Ang iyang mga request na unta tubago na sa Ginoo. The God of heaven and behalf of Israel in these words, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him. So to them that keep His commandments, we have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled, even the departing from the precepts and from the judgment. Neither have we hearkened unto thy servants, the prophets, which speak in thy name to our kings, our princes, and our fathers, to all the people of the land. Si Daniel, samtang nangayo siya, og tabang pagpaubos sa iyang kaugalingon, ang iyang mga inampuan, dili lang para sa iyang kaugalingon. Bisan gani, sa paghinulsod, ingon siya nga, we commit sin before thee, O Lord. We committed iniquity and have done wickedly. Di-appeal niya ang iyang kaugalingon alang-alang sa katawan. Kaya naman, siya man ang prophet. Isupod, mingon siya, pag-ampo mo. Ginoo, panangin sila kay wala na di siya mag-count sa iyang kaugalingon na usa siya ka-righteous, usa siya ka-matarong wala. Busa, ang iyang mga pag-ampo, alang sa tanan. Usahay, may tabo sa tuwa. Ang atong mga pag-ampo, para sa atong panimalay, para sa atong mga kabataan. Kumusta man ang atong mga higala, mga suot, mga pamilya, mga katawhan na atong nagian sa pagpanguwalit, pagminsahe, mga pagpanambag. Busa, ang ato din mga pag-ampo, alam sa tanan. Dili ta mingon nga, pag-ampo mo, mag-ampo ta. Kaya ang tendensya, mas self-righteous ta. Pagtuon mo, magtuon ta. Mag-ampo ta. Pagpaubos mo, dili, magpaubos ta. Alang-alang sa katawan sa Diyos. So, muni ang mga lesson nga nihatag. Departing from the precepts, from the judgment, yang i-recall tanan. Neither have we hearkened unto thy servants, the prophets. Kaya niyato mga panahon na ang mga katawan, naglikay, wala maghatag pagtagad sa mga propeta. Bisan pa sa mga princess o sa mga ginikanan. So, muni ang mga lesson na kinanglan ang atong pag-ampo. I-address alang sa
Daniel does not proclaim his own fidelity before the Lord. Instead of claiming to be pure and holy, this honored prophet humbly identifies himself in the reality or really simple of Israel. So, address niya tanan. Wa siya mag-isip sa pagkamatarong na ana kaniya. So the wisdom which God had imparted to him was as far superior to the wisdom of the great men of the world, as the light of the sun shining in heavens at noonday is brighter than the fairest star. So, tungod kay ang pag-ampo ni Daniel nakita nga alang sa tanan, wala siya magpahambog sa iyang kaugalingon. Ang iyang knowledge nga wisdom nga nagdawat gitawag kini og superior to all men, even the great men of the world. Superior ang iyang nabatunan nga kaalam. O kini nagasidlang mahayag pa sa tanan nga mga star nga palong-palong. Yet, under the prayer from the lips of this man, so highly favored of heaven. So, kung ato din tutukan ang mga ngabel sa inampuan ni Daniel, gitawag kini siya og highly favored of heaven. Kung mauna ang atong inampuan, mahimo po. Ikaw, ako, kitang tanan, highly appreciated and favorable to God. Kung mauna ang atong mga pag-ampo. Amo ko'y mga pag-ampo, murag nagdikta sa Ginoo. Walay pagpaubos. Basta lang makita na og mag-ampo, garay kayo, paspas kayo, pitik-pitik to, pero lip service. With deep humiliation, with tears rending of heart, he pleads for himself and for his people. Na mao din ang atong mga lesson sa pag-ampo. Deep humiliation. Usahay na may mga luha mo agas, pero unta kana nga pag-agas sa luha tungod kay nagkisi sa kasakit, sa kahingawa ang atong kasing-kasing. He prays for himself and for his people. So he lays his soul before God, confessing his own unworthiness and acknowledge the Lord's greatness and majesty. So if we ask people would pray as Daniel prayed, moni ang mga lesson, and wrestle as he wrestled, humbling our souls before God, we should realize as mark answer to our petition as we granted to Daniel. So, kung mauna ang atong mga pag-ampo, makita din nato na kini gitubag sama sa pag-ampo ni Daniel nga gigrant sa Diyos nato kani. Mao ni mga pag-ampo. Hear how he presses his case at the court of heaven. Paminawa, O Lord. Oh my God, mao ni iyang gisaysay. You incline thine ear and hear, open thine eyes. And behold, our resolutions are the city which is called by thy name. For we do not present our supplications before thee for our righteousness, but for thy great
mercies. Ikiling ang imong dalunggan, Ginoo, paminawa. Iabli ang imong mga tutuki, tanawa kami ang among pagkalaglag. Ang siyudad nga nagatawag sa imong ngalan. Uban sa pagpaubos, we do not present our supplication for our righteousness, but for the great mercy nga ikan sa Diyos. Idungagan kininiyain siya, O Lord, hear, O Lord, forgive, O Lord, hearken, and do defer not. Ayaw langana alam sa imong mga katuyan. Oh my God, for thy city and thy people are called God. Ayaw tungod lagi kay ang katawhan sa syudad nagatawag sa imong ngalan. The man of God was praying for the blessing of heaven upon his people, for a clearer knowledge of the divine will. Kung kita, tao nga iya gayud sa Dios, ang atong mga pag-ampo nga mga panalangin gikan sa langit, alang sa tanang katawhan sa Dios, dili lang sa ato. Unsa pa nga ang katawhan nga tanan nga iya sa Dios makabaton og clearer knowledge of divine will. So the burden of Daniel's heart was for Israel, who were not in the strictest sense keeping the law of God. Kay nakita man niya nga ang mga katawhan sa Israel o dili istrikto sa pagbantay sa kasuguan sa Diyos. Mao na nga ang iya mga pag-ampo i-address niya ngadto sa Diyos alang sa tanan katawhan. He acknowledged that all these misfortunes have come upon them in consequence of the transgression of that holy law. He says, we have sinned, we have done wickedly because of our sins and for the iniquities of our fathers. Them and thy people are become a reproach to all that are about us. Imbes nga kini gibantog nga mga katawhan sa Dios na himong reproach sa tanan ng mga nasod na nagpalibot kanila. So the Jews had lost their peculiar holy character as God's chosen people. Niadtong mga panahon na maoy rason ngano nga nagisulit ang nasod sa Israel. Now, therefore, O our God, hear the prayer of thy servant and his supplications, and cause the face to shine upon the sanctuary that is desolate. So Daniel's heart torn with intense longing to the desolate sanctuary of God. Kaya, siyempre, nawala, na-desolate, na-appeal po ang sanctuary. So, aduna siya ay dako nga longing or close nga pagpaninuha sa sanctuary nga nawala. Mao nga siya nag-ampo nga ingon niya na. He knows that its prosperity can be restored only as Israel shall repent of their transgression of God's law and become humble, faithful, and obedient. Si Daniel nahibalo na po nga kung makinonsol sa mga kasalanan nga nahimo sa Israel ngadto sa balaod sa Dios o pagpaubos, faithful and obedient,
muuswag na sila pagpalit. As Daniel's prayer is going forth, the angel Gabriel comes sweeping down from the heavenly courts to tell him that his petitions are heard and answered. Di pahibalo siya sa Diyos, iyang mga pag-ampo, mga petition na dungog na. Heaven's delegated messenger, mao ang nagpahibalo kang Daniel. So rinhi nag-ingon na those who claim to be sanctified while they have no desire to search the scriptures and to resolve with God in prayer for a clearer understanding of Bible truth, know na what true sanctification is. So, kung nag-claim man ta kabalaan, kay karon nasayod ta nga ang Diyos ana sa mga puntahan. Ang ato dang buhaton kung buot ta ma-sanctify. Mao to nga ibutang nato ang mga desire na timuha to serve the scriptures. Kay daghan nato buot gusto matuglangi, gusto mabalaan, ang kulang nato pag-search sa scripture. So, unsa man nato pagkasayod kay wa man ta mag-search o wa man ta makigpugno pinaagi sa pag-ampo, pero gusto ta makabaton og clearer understanding. Gusto ta masayod sa kamtuoran, pero kanang tanan dili nato makabot kay nga naman wala lagi tay research, wala tay timuha, wala ta magmakugi. So, muna ang nakulang sa atong mga pag-ampo. So, hinaot ko, yan yung gabi, mga butang, mga lesson sa pagka-makainupsano ni Daniel, kini paghatag nato o lesson. Na unta, mabatna nato ang iyang mga kinaiya may tungod sa pag-ampo. Dili para lang sa kauliman, para sa tanang katawan sa Diyos. God bless us all, o ang Diyos mag-auban ka nato.